Breaking update, lagot, Supreme Court sinampulan ang COMELEC. 5 candidate binalik na, Garcia takot. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! COMELEC Chairperson George Irwin Garcia. Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre supportahan natin the General's Viewpoint. Ayan, tuloy natin mga katunay. Said he called for an emergency meeting on Tuesday. Kanina, ito ngayon, Tuesday. January 14, 2025. COMELEC Chairperson George Irwin Garcia said he called for an emergency meeting on Tuesday. Kanina, ito ngayon, Tuesday. January 14, 2025 to decide whether or not to suspend the printing of ballots for the 2025 midterm elections. This came after the Supreme Court issued temporary restraining orders halting the full body from implementing its rulings to disqualify or cancel the candidacies of 5 individuals running in the May elections. So, parang nag-ano yung Supreme Court, no, nagbigay utos na ibalik yung 5 tinanggal, no, na kandidato, no, sa susunod na sa eleksyon na darating na to. 'Di ba? Kumbaga binigyang alarma nila yung COMELEC dito. No? Ba? Kung ibabalik yung 5 na yon, sino-sino ba yung 5 na ngayon? Yung 5 yon. Kasali na ba doon yung kalaban ni Romualdez? No, yung kalaban niya. Eh, para sa akin, abay dapat lang. Kasi kung hindi naman talaga nag-withdraw yung kalaban ni Romualdez, 'di ba? Sa Samar, sa lugar na yon, sa Leyte o ano. No, kung hindi nag-withdraw yun, dapat hindi talaga tinatanggal yun. Ngayon, bakit siya disqualified? 'Di ba? Ng ano ba ang ka-disqualified na nadiskubre doon sa kalaban ni Tambi? 'Di ba? Pag si Tambi ang kalaban, madi-disqualified kailangan. 'Di ba? Ngayon, hindi pinabura ng COMELEC kung ano yung naging desisyon dito sa 5 to sa pagtatanggal sa kanila, no, bilang kandidato ngayong eleksyon na to. So ipinababalik sila. O ngayon nagkukumahog yung COMELEC na ano, magpiprint na ba tayo kasi ano ba, tinanggal na to eh, parang ano, babalik natin uli kasi inutusan kami. Parang inuutos na ibalik sila. O di ba, Supreme Court na nagsasabi niya, no? Eh, dito natin nakikita na kahit papaano meron pa rin tayong hustisya, di ba? At saka wag naman kayong matatakot sa mga kalaban ninyo. Ayaw nun yun? Ayaw nyo nun? Diba? Doon yung mapapatunayan sa mga sarili nyo kung karapat dapat kayong iboto ng mga tao. Hindi yung tinatanggal nyo yung kalaban nyo. Okay, so, sinerch ko, sino-sino yung 5? Bakit nag-issue ang Supreme Court ng temporary restraining order? Sino yung 5 dinisqualify ng COMELEC? Oh. Dito, sa GMA News Online. Supreme Court issues TRO on COMELEC disqualification versus Erese and others in election 2025. Published January 14, 2025 by Joanna Le Casilao, GMA Integrated News. Okay, so si former Caloocan City Representative Edgar Erese and others, so, hindi na pangalanan kung sino yung others, basta 5, kinatigan ng Supreme Court yung kanilang petition at nag-order na ang nag-issue na ang Supreme Court ng TRO para itigil si Erese yung desisyon ng COMELEC pag-disqualify dito sa mga kandidato. So, at a press conference, Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting said the SC ordered the full body
to comment on Erice's petition with a non-extendable period of 10 days from receipt of... So si Erice, no, para siyang umapila, no, pinabigyan siya ng Supreme Court notice. Okay, so aside from Erice, she said the Supreme Court also granted a TRO in favor of 2 individuals who were declared nuisance candidates, one whose application was denied by COMELEC and one whose certificate of candidacy was cancelled by the full body. So, 5 lahat. 5 ang nanalong kandidato kasi kinatigan sila ng Supreme Court. I hope kasama na dito, yung si Nene Bacali. Yung biglang nawala ang kanyang pangalan sa balota. Yung kalaban. Yun yung sinasabi ko. 'Di ba kanina, na sana kasama si Ma'am Nene Bacali kasi siya yung makakalaban ni Tambi. Mantakin mo, no? Inendorso ka lang ng mga Duterte. No, inendorso ka. Kapag inendorso ka ng mga Duterte, alam natin talagang magiging malakas ka. 'Di ba? Walang inendorso ang mga Duterte na hindi naging malakas. 'Di ba? So syempre, katulad niya nakikita natin sa litrato. Inangat ni VP Sara ang kamay ni Bacali. Inangat din ni Tatay Digong ang kamay ni Bacali. Ngayon, bigla tayong nagulat, no, binalita, kumalat ang balita na wala yung pangalan ni Ma'am Nene Bacali sa listahan ng mga maglalaban sa eleksyon. Ang natitira lang talaga na pangalan ay yung kay Tambi. Burado. 'Di ba? So ano to? Parang natakot ba tayo diyan? So ibig ba sabihin wala kang tiwala sa sarili mo na alam mong matatalo ka? 'Di ba? Kasi kung ikaw may tiwala ka sa sarili mo at alam mo na, sinasabi mo sa sarili mo na marami pa rin mga tao ang naniniwala sa akin, hindi ka matatakot sa kalaban mo. 'Di ba? Kaya alam mo sa sarili mo na talagang maraming galit sa iyo. Doon pa lang makikita mo na 'yan 'Di ba? Ngayon, tinanggal nyo to dahil ba bata ni Duterte to? Dahil ba inendorso ng mga Duterte to? Hindi tama yun. Dapat makipaglaban kayo ng patas. 'Di ba? Ngayon, inaano siya, disqualified siya o ano man, kung ano mang inaano sa kanya, kaya siya tinatanggal. Ganyan ba? Ganyan ba hindi kapatas ang politika sa atin dito? Ganyan ba, Comelec? 'Di ba? Ganyan ba ang dapat naming paniwalaan? Ganyan ba yung dapat naming asahan? 'Di ba? Siyempre kayo yung may hawak ng mga ganyan-ganyan O kami bumuboto lang kami. 'Di ba? Ngayon, kung tatanggalin niyo yung mga matitino, ay wala na, walang mangyayari doon sa wag na lang kami bumoto. 'Di ba? Ni Speaker Martin Romualdez sa Leyte. Hindi naman siya na-disqualify. Kasama man siya sa official list of candidates. So hindi pala na-disqualified. Lang nung lumabas na yung printed ballot sa Leyte, wala yung pangalan. Wala yung pangalan. So pumutok yung balita, I think last week. I hope kasama na dito. Kung hindi pa, sana paboran. Kasi sabi ni Atty. Vic Rodriguez, tinausap niya mga lawyers ni Madam Nene Bacali, gagawin lahat ng mga lawyers all legal remedies para maibalik ang pangalan ni Nene Bacali sa balota sa Leyte. Kasi dito nila pinapakita na takot sila sa mga Duterte. 'Di ba? Halatang halata. Alam nila, inaamin na nila sa sarili nila dito na malakas yung mga Duterte kapag inendorso to ng Duterte. Malakas to. Tapos ito makakalaban ko. 'Di ba? Gagawa-gawa kayo ng mga kalokohan tapos kayo yung natatakot sa sarili nyong multo. Gumagawa kayo ng ganyan. Ginanyan nyo yung mga Duterte. Tapos nakita nyo yung mga Duterte sinusuportahan ng mga tao. Nakita nyo yung mga Duterte, 'di ba? Sinusuportahan ng mga religious group, may ink, 'di ba? Nandoon. Nagugulat kayo sa nangyayari na buong akala nyo sa ginawa niya sa mga Duterte, lalabas na silang masama. Paano sila lalabas na masama kung ang mga nagawa nilang pruweba sa mga tao mabuti?
Kahit naman yung sinasabi nyong war on drugs ni FPRRD na minamasama nyo, sinasabi nyong maraming kinitil na buhay ng tao. Diyos ko naman. Ang tanong, may mga inosente ba talaga na nadamay dyan? At sigurado ba kayong kung may inosenteng nadamay dyan, si Duterte ang may gawa nun? Mag-isip nga kayo. Halimbawa ako, may war on drugs ako. 'Di ba? Nagsulong ako ng war on drugs. Tapos, uutusan ko yung mga tauhan, mga ganto, ganyan. So, pili nyo lahat ng gumagamit o nagbebenta ng bawal na gamot sa buong Pilipinas. Siyempre, may mga masasagasaan kang mga drug lord, mga malalaking tao. May mga politiko pa nga yan, may mga pulis na talagang malalaki ang ano. Pasensya na yung kapulisan, hindi naman po lahat. No, hindi naman lahat. No, mangilan-ngilan na ganyan. 'Di ba? Na bumabakir sa ganun. Siyempre, para masira ang war on drugs ni FPRRD, ano ang paraan? Titira sila ng mga matitinong tao. 'Di ba? Halimbawa, alam naman natin yung taong yun walang bisyo, hindi nagtutulak, walang ano, babanatan nila ngayon yun. 'Di ba? Babanatan nila ngayon yun. Ngayon sasabihin ng mga kamag-anak ng tao na yun, o pinatay nyo to, wala namang ginagawa, wala namang matinong tao to. Ngayon, kanino ibibintang yon? Siyempre kay Duterte. 'Di ba? Masisira yung kampanya niya kontra droga. Ganun ang ginagawa nila. Sinisira nila yung kampanya. Yung mga inosente, kung may mga nadadamay mga inosente dyan sa war on drugs ni Tatay Digong, yun ay gawa-gawa ng mga taong kumakalaban sa kanya, yung mga taong galit sa kanya. Ngayon, yung mga taong sinasagasaan ni Tatay Digong, yun yung naaapektuhan ng war on drugs. Kung merong mga tao na nababawian ng buhay sa war on drugs ni FPRRD, yun yung mga kasangkot doon sa bisyong yun. 'Di ba? Pero yung mga inosenteng nadadamay, no? Yung mga namamatay na mga inosente na nababalitaan natin noon, ako malakas ang kutob ko, hindi si FPRRD ang may gawa nun. 'Di ba? Hindi para iutos niya yun. Kasi kung talagang malawakang pagkitil ng buhay ang ginagawa ni FPRRD, bakit hanggang ngayon buhay pa tayong lahat? Nung pandemic lang pwede na tayong pabayaan ni FPRRD. Pwede na tayong ibalot sa banig lahat. 'Di ba? Pwede na. Presidente ka, kaya mong gawin lahat ng gusto mo. Huwag mong pakainin lahat ng mga taong walang trabaho. Mamatayan sa gutom. Magagawa mo na gusto mo. 'Di ba? Ba't ko bibigyan ng pera tong mga to? Ba't bibigyan ko ng ayuda tong mga to? Mabuhay pa kaya? Mabuhay pa tong mga to. Di wag kong bigyan para magsimatayan tong mga tao na to. Pwedeng gawin ni Tatay Digong yun. Kung ganun talaga ang nagiging tingin niya sa war on drugs, na isa siyang mamamatay tao. Diyos ko, nung pandemic lahat tayo binuhay ni Tatay Digong. Mga tanga ba kayo? 'Di ba? Dahil kung ang layunin ni Tatay Digong ay mawala tayo sa mundo, ginamit niya na yung pandemic na yon para tayong lahat ay mawala na sa mundo. 'Di ba? Kaya hindi ako naniniwala na yung gumagawa ng pagkitil dun sa mga inosente nung panahon ng war on drugs ay mga ano ni Tatay Digong ang may gawa. 'Di ba? Yun ay gawa ng mga tao na naapektuhan sa war on drugs ni FPRRD at gusto siyang sirain at gantihan. District of Leyte. Okay. So ito, malaking panalo ng mga 5 kandidato at malaking sampal ito sa COMELEC. Kasi, paano ngayon? Nakaprint na ng balot. Oo. Wala yung pangalan nitong... Kontakin mo, nagprint na sila ng balot, no? Wala yung pangalan ni Ma'am Nene Bacali, no? Nagmamadali sila, no? Si Tambi na lang ilagay dyan para landslide. Siya lang mag-isa. 5 kandidato. Oh, 5 kandidato. Gusto ng Supreme Court na maisama sila. Ibig sabihin, yung disqualification decision na ginawa ng COMELEC, huwag ipatupad. So, ibabaguhin na naman nila yan. Ibalik sila sa balutan. Ako, malaking trabaho ito. Okay. Oo. Malapit na eleksyon. Sabi ng spokesperson ng Supreme Court, the temporary restraining orders prohibit COMELEC
from disqualifying them. So this means their names have to be included in the ballot. So it's up to COMELEC now how they would implement this, but they will just have to follow the order of the Supreme Court. Salamat, Supreme Court. Ibig sabihin, buhay na buhay pa ang hustisya sa ating bansa. Tama. Ako, Ayun, salamat sa Supreme Court, no? Dahil talagang kinakatigan nila yung mga taong nalalagay sa agrabyado. 'Di ba? Nandiyan pa rin yung hustisya sa atin. Hindi pa rin nawawala. Kumbaga ang Supreme Court hindi nabibili. 'Di ba? Kaya nga yung problema ng COMELEC ngayon kung paano nila ilalagay uli. So magagawa na naman sila ng bago. Ang tiwala ko sa ating Korte Suprema. Okay, so ganito ang background. On January 3, Erese, former Congressman Erese, asked the Supreme Court to issue a TRO. Former Congressman Erese, bakit siya tinanggal? Ano ba, supporter din ba ni FPRR dito? Sa mga taga-Caloocan dyan, mga katunay ha? Baka mayroong mga taga-Caloocan dito o si Erese ba, kanino bang kaha to? Diba kung bakit siya ginanyan? Kung kay Duterte to, obvious na. Diba? Alam na natin yun. A preliminary injunction to enjoin the COMELEC from implementing its resolution on his disqualification. Okay. In November, the COMELEC disqualified Erese for violation of Section 261 of the Omnibus Election Code for supposedly spreading false and alarming information. It affirmed his disqualification in a resolution released on December 27. Okay. Sought for his comment, COMELEC Chairperson George Garcia said the full body would have to find a way to comply with the High Court's order. Tama. Huwag niyong kontrahin ang Supreme Court. Delikado kayo dyan. Hanapan ng paraan sa malaking sakit ng ulo ito sa COMELEC. Hayaan niyo sumakit ang ulo nila ng COMELEC. Gagawa-gawa sila ng ganyan Kaya tama lang Supreme Court. Aking sampal sa kanila kasi mali yung desisyon nila tinisqualify itong si Erese plus 5 others. Sabi ni Garcia, part of the process we will have to find a way to comply with the Supreme Court directive. Garcia said he will call for a meeting with other officials to discuss whether the COMELEC should suspend the printing of ballots. Marami nga nagsasabi dapat palitan na yan si Garcia. Basta, alam nyo, mga katunay, sinasabi ko nga nung mga nakakaraan, malabong palitan nila yan si Garcia. Kung meron man silang ipalit dyan, wala, katulad din yan. Ganun lang din. Kaya yan, mapapalitan yan kapag iba na ang mga nakaupo. Siyempre kung alam mong pinapakinabangan mo ang tao, bakit mo naman papalitan yan? Pinagkakatiwalaan kita, dyan ka lang hindi ka pwedeng mapalitan. Pwera na lang talaga kung yung taong yan, madidikitan ng intriga na ikasisira naman ng mga taong niya, di ba? Baka sakali doon siya palitan, pero ipapalit dyan, ganun din. Kaya wag na tayo umasa doon sa mga papalitan ngayon. Di ba? Umasa na lang tayo yung sinasabi nga, pag si BP Sara naging presidente, mapalitan niya. Doon tayo aasa. Pero yung sabihin na, yan, mga ganyan-ganyan lang, yung mga sangay-sangay lang yan, mga sanga-sanga lang yan, papalitan. Wala din. Ganong sanga din ipapalit niyan. Huwag tayong aasa sa panahon ngayon. So, sayang. Gastos na naman natin yan. Okay, sabi ni Garcia, dami daw nating pera the election management system will Kaya tayo pinapagastos na itong mga to things, including the database, and we have to start again the serialization of each and every candidate's name nationwide. The COMELEC started printing the 73 million ballots to be used for the election last January 6. Nagsimula na. Yun na nga. Nagpiprint na sila ng balot, no? Baka naman yung mga kandidato ng Duterte dyan, wala sa balota nyo, Nakakapagtaka, nawala yung pangalan ni
Nene Bacale. Oo. Doon dapat sa ibalik nyo 1st yan. District Congressional District. Sininda kasi ni Madam Nene eh. Kita nyo naman si Tatay Digong at si Madam Nene magkasama. Tinaas na ni Tatay Digong. Eh syempre matik na yan. Ang daming naiinis kay Tambi. Oh. Kahit ba sariling lugar ni Tambi yun, no? Kahit matagal na siya nanunungkulan doon, kung nabubwisit na sa kanya yung mga tao, wala na magagawa. Lalo na ngayon nakikita natin, malakas ang mga Duterte ngayon. Nakikita natin ang taong bayan talaga kumakampi sa mga Duterte. District of Leyte. So, this is a welcome development kasi lalabas ito, magre-reprint ang COMELEC. Kasi yung 5 kandidato na dinisqualify ng COMELEC, nag-order ng COMELEC na maisama ang pangalan nila sa balota. So, reprinting, kaya gastos na naman ito. Gastos na naman. So, sino magbabayad naman sa sa taong reprinting bayan? of ballots? Tayo ulit, mga tao. Taong bayan na naman. Dahil sa kamalian ng COMELEC. So, lugi na naman tayo dito. Kaya kasi sinasabi nila, marami naman nagbabayad ng buwis, okay lang yun. So, again, magpasalamat tayo sa Supreme Court dahil buhay na buhay pa. Ayun. Meron tayong matatakbuhan kung sakali at hindi tayo makakuha ng magandang hustisya dito sa baba, at least may Supreme Court. So, again, that yes, malalako yung ICC na bakit papasok ang ICC sa Pilipinas na buhay pa man functioning ang ating legal system. Ito na lang, example. Dinisqualify. Hindi kontento, pumunta sa Supreme Court. Ayun, nagdesisyon talaga ng Supreme Court. Ganon din yung PhilHealth issue natin. Supreme Court mauubos na ang pundo ng PhilHealth. Mabuti na lang nagbigay ng Supreme Court ng temporary restraining order. Kaya ayos na ayos lang talaga yung nagiging desisyon ng Supreme Court kahit papaano meron pa rin tayong kakampi. Hindi na i-transfer lahat yung may naiwan pa na 29.9 billion sa pera ng PhilHealth na pinapatransfer. So, saludo tayo sa Supreme Court. At good luck. Sana ang COMELEC huwag nang magsayang ng balota. Kasi reprinting na naman ng balota, taong bayan na naman ang gagastos. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre yung boses na yon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.